Magandang araw mga kuya at ate. Ako si Ate Joby Raquinel ng Holy Spirit Parish, Pangarap Village. Nagtapos ako ng PREX, class number 20 sa aming parokya taong 2008. Ako naman po si Kuya Rene Raquinel mula rin sa Holy Spirit Parish, Pangarap Village. Kabilang ako sa class number 17 at nagtapos din noong 2008 sa aming parokya. Ang ating magandang balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 15, talata 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon ay sumaaking isip, sumaaking labi, sumaaking puso, upang ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng magandang balita ng Panginoon. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hilingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kuya at ate, ang magandang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kuya at ate, inilarawan sa Ebanghelyo na ang Diyos Ama ay katulad ng isang magsasaka na nagtanim ng puno ng ubas. Ito ay kanyang inalagaan, laging dinidilig, binabantayan upang hindi masira. Katulad ng ating mga ninuno na magsasaka, maaga pa gumigising para gumawa sa taniman, araw-araw nila itong inalagaan at naghihintay na ang kanyang tanim ay mamunga. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga." Kung si Jesus ang puno ng ubas, ang mga sanga ay ang mga disipulo ni Jesus. Tayo rin po ay kabilang sa mga sanga sapagkat tayo ay disipulo ni Jesucristo. Ang bawat sanga o disipulo na nakakabit kay Jesucristo ay may taglay ng mga katangian na nagmumula sa Kanya. Namumunga ng mga bagay mula sa Kanya sapagkat taglay ang mga mabubuting gawa para mapabuti ang iba. Katulad ng maging maawain at bukas sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naalaala ko ng isang hating gabi, mahimbing ang tulog ko, nang tumawag ang aking kapitbahay na gustong magpatid sa doktor. Sobrang sama o masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang imaniho ang kanyang sasakyan at ako nagiging driver niya. Pagdating namin sa doktor, hindi rin ako makaalis kahit kasama pa niya ang kanyang asawa dahil ako ang nagiging driver nila. Ang iniisip ko ay sana hindi lumala ang lagay at gumaling na. Posible tayong makatulong sa iba't ibang paraan. Ang pagiging tapat sa kapwa at pagiging responsableng tao
ay maituturing na bunga dahil sa kaugnayan natin kay Jesucristo at sa kanyang simbahan. Upang pagtibayin tayo, mga ate at kuya, bilang kasapi ng simbahan, patuloy tayong sumasailalim sa paghuhubog o faith formation. Sapagkat sa Kristiyanong kamalayan lamang nakagagawa ng kabutihan. Maliban sa Kristiyanong kamalayan, sa aking palagay, ang kayang gawin ng tao na walang pagmamahal ay hindi makatutuhanan. Sa halip ay pawang personal interest na lamang. Tumanggap po tayo ng espiritu ng kalakasan upang harapin ang mga pagsubok, upang maging matibay. Mga ate at kuya, isang malaking grasya sa akin ng Panginoon ang daan na malaman ang nilalaman ng Biblia sapagkat hindi ito bahagi ng aking dating pamumuhay. Naging interesado ako na makinig ng salita ng Diyos sa isang tao na founder ng isang sekta na may programa sa TV. Lalo na kung magkaroon ng debate, gustong-gusto ko manood sa kanya. Iba kasi ang kanyang pamamaraan. Biblia ang sasagot sa mga katanungan. Mahigit 5 taon din akong nagsubaybay sa kanya dahil sa galing niya magpaliwanag. Akala ko maakay na ako sa reliyon na pinamumunuan niya. Muntik-muntikan na akong lumipat. Subalit, iba ang plano ng Diyos para sa akin. Dala ng pangyayaring di naman kasama sa aming plano, lumipat kami ng tirahan. Nabago ang aming sitwasyon. Hindi na ako nakapanood ng programa ng sekta. Naging abala na ako sa maraming bagay. At nagiging stranger pa kami sa bagong lugar na aming nilipatan. Normal lang po, mga ate at kuya, magkaroon ng mga bagong kakilala. Malapit lang po kami sa chapel na sakop ng Holy Spirit Parish sa Pangarap Village. Sa unang linggo ng aming paninirahan sa lugar ay nagsimba kami buong pamilya. Ang mga servant sa chapel ay very friendly nang kami ay makita. Kaya sila ang una naming mga nakilala. Hindi ko alam kung tinatawag ba kami ng Panginoon na lumapit at nakaramdam ako na kami ay welcome sa chapel. Simula noon, hindi kami lumiliban sa misa tuwing linggo. Kaya marami sa aming mga bagong kaibigan ay mga taga-simbahan. Makalipas po ang ilang buwan, ako ay naimbitahan para maglingkod sa aming simbahan. Naglingkod ako ng halos walang kapaguran. Dahil bago at excited, marami akong oras na ginugol sa paglilingkod. Kinarir ko na. Lahat ng seminar na mayroon sa parokya hindi ko pinalagpas. Kasama ang prex, na kung saan pagkatapos sa pakiramdam ko, palagi akong full charge na battery na sasakyan na napakalakas, wala akong tinatanggihan na assignment at nagbubuluntir pa ako, katulad din po ninyo. 6 po ang aming anak, 2 ang nag-aaral ng college, 1 sa high school, 1 sa elementary, at baby, ang bunso. Paano balansihin ang panahon sa simbahan at pangangailangan ng pamilya? Mga kuya at ate, sa mata ng aming mga anak, naging irresponsable ako. Bakit? Kasi active ako sa simbahan pero nagpapabaya naman sa aming tahanan. Si Ate Juby lang ang may stable na trabaho. Ang aking negosyo ay going downward. Dumanas nga kami ng kahirapan. Naging hand to mouth ang aming pang-araw-araw na gastusin. Pati ang pagtiwala ko sa aking kakayahan na magnegosyo ay negatibo. Subalit, may pagtitiwala ako sa Diyos na hindi niya kami pababayaan. Doon ako nakaramdam ng katatagan sa ganitong kalagayan, isang mahirap na kalagayan. Naging masigasig ako sa paghahanap sa Panginoong Hesus. Nagbabasa kami ng Biblia
kasama ang aking pamilya at maging sa aking pagtulog ay nananaginip ako na hinahanap at tinatawag ko ang Panginoong Hesus. At ginigising ako ng aking asawa at ang aming mga anak ay nagtataka. Nag-iingay daw ako kahit tulog. Napagtanto ko na ganito yata kapag ayaw mong mawalay sa Panginoon. Maraming misteryo ang buhay, mga kuya at ate. Simula 2006 hanggang 2013, ang nangyayari sa amin ay wala kaming plano na ginawa sa aming buhay. Kaya willing to accept kung ano ang darating. Wala na rin personal resources, ubos na. Subalit, nanalig kami sa Diyos na sa Kanyang pangangalaga kami ay iligtas. Kaya mahalaga sa ating lahat ang mga answered prayers. Para sa akin, itinuturing ko itong mga kayamanan dahil ito ay tugon ng Diyos sa aking taimtim na panalangin. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Para akong bata na madaling maniwala. Maraming miracles ang nangyayari sa ating buhay kung tayo ay taimtim na nananalangin at ito ay totoong-totoo sa aking pakikipag-ugnayan sa Diyos. Malinaw sa akin ang Kanyang mga ginawa na personal kong nasaksihan. Minsan, dahil sa stress, nagkaroon ako ng bukol malapit sa aking pulsuhan. Nakatakda ng operahin sa buwan ng January pero unti-unting nawala. Matapos hilingin kung pagalingin niya ako na magnobena ako ng simbang gabi para sa Christmas celebration ng 2008. Ito po ang kauna-unahang hiniling ko sa Diyos na tinugon naman niya. Kaya wala akong masabi kundi papuri sa Diyos Ama sa langit. Siya ay mahabagin. Ang isa pang pangyayari ay nang ako ay nag-iisa sa bahay. Naisip kong singilin ang aking customer na may utang sa akin. Kaya nag-compose ako ng text message pero hindi ko masend. Baka wala pa siyang pambayad at kung ano pa ang isasagot sa akin. Habang hawak ko ang aking cellphone, nananalangin ako sa banal na Espiritu Santo. Ang sabi ko, Banal na Espiritu ng Diyos, ikaw po ang nakakaalam kung ano ang kalagayan ng mga tao. Ipaalam po sana ninyo sa Kanya ang aking pangangailangan. Ilang minuto ang makalipas. Pagkatapos ng aking panalangin, ang hawak kong cellphone ay nag-ring at nagulat ako. Tumatawag ang aking customer at sinabi niya, Rene, kunin mo na ang bayad. Diyos, Ama, sa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil pinadarama mo ang iyong paglingap at pagkamaawain. Mga kuya at ate, tunay na marami akong maituturing na little miracles sa aking buhay dahil bahagi ng aking araw-araw na gawain ang manalangin at magbasa ng Biblia. Dahil sa katapatan ko sa Diyos, ay biniyayaan niya ako at siya ang namamahala sa aming buhay. Nang minsan, nilagnat ng ilang araw ang aming anak at wala kaming kaalam-alam na dengue na pala siya. Hindi namin alam na pababa ang platelet at isinugod namin sa ospital. Sumunod na araw, maaga pang umuwi ng bahay ang aking asawa mula sa pagbabantay. Sinabi ng doktor sa kanya na kapag bumaba ang platelet na resulta ng blood test ng 2 p.m.
ay maghanda ng dugo na isasalin. Hindi mapalagay si Ate Juby, kaya sinabi ko sa kanya na huminahon at magbasa muna kami ng Bible. Ngunit balisang-balisa siya at gusto na niyang bumalik agad sa ospital. Umiyak ako at sabi ko, ano ang magagawa mo para hindi siya masalinan ng dugo? Ang Diyos lang may magagawa. Naupo si Ate Juby at nagbasa kami ng Biblia. Sa pagbabasa ay natagpuan namin ang sinabi ni Jesus, hilingin mo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya. Dahil dito, nakatagpo kami ng kapanatagan at nanalangin kami para sa kaligtasan ng aming anak. Matapos naming magbasa, ay bumalik si Ate Juby sa ospital. Mga 2 p.m., tumawag si Ate Juby, masayang ibinalita na tumaas ang platelet ng aming anak at hindi na kailangan salinan ng dugo. Sa awa ng Diyos, ang aming anak ay tuluyan ng gumaling. Wala tayong masabi kundi, ang Diyos Ama sa langit, Ikaw ang aming tanggulan at kalakasan. Sa iyo, Ama, ang papuri, magpakailanman. Amen. Mga ate at kuya, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Nagagawa po niya pahintuin ang matinding sama ng panahon sa ating buhay upang matamo ang kapayapaan at kaayusan. Sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, naging matatag ang kapit namin sa Panginoong Jesucristo. Kami po ni Ate Juby ay patuloy na kasapi ng ministry sa aming parokya at 2 sa aming mga anak ay kasama namin. Mananatili kaming nakaugnay sa Panginoong Jesucristo bilang mga sanga na namumunga ng mabubuting gawa para iaalay sa Kanya. Mga kuya at ate, mag-aalab ang puso natin sa pagmamahal sa Panginoon kung muli-muli nating babalikan ang mga pangyayari kung saan diretsong sinagot ni Lord ang ating mga panalangin. Mga kuya at ate, sa inyong sitwasyon, pagnilayan po natin ang maganda nating mga experience o encounter sa Panginoon. Nakakasiguro ako na marami kayong maiisip. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin, mga kuya at ate. Pinasasalamatan ka namin, Diyos Ama, sa patuloy mong pag-aaruga sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan. Salamat sa walang hanggang pagpapatawad sa kabila ng paulit-ulit naming pagkakasala. Hiniling namin, Diyos Ama, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan at lubos na magtitiwala. Hiling din namin ang kalakasan ng pananampalataya upang kami ay palagiang nakaugnay sa iyong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon. Magpanibagong lakas nawa kami sa tuwi-tuwi na upang mapuna ng aming mga kahinaan sa pagharap ng aming buhay. Sa patnubay at grasya mula sa aming Panginoon, Jesucristo, ay mapagtagumpayan nawa namin ang mga balakid sa aming ugnayan sa iyo. O Diyos, mamumunga nawa kami ng pag-ibig sa aming kapwa tulad ng pagmamahal ni Jesus sa amin. Para sa ikararangal mo, Diyos Ama, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sapagkat sa iyo ang kapangyarihan, ang kapurihan at ang karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.